אנחנו ננצח. Breaking news, gera ng Israel at Hamas nasa ika-10 araw na, kaya gusto nang sumuko ng Hamas. Base sa balitang kumakalat, walang planong tumanggap ang Amerika ng takas sa Hamas matapos makiusap sa Israel na hayaan silang lumikas papasok palabas ng border. Gustong tumakas ng Hamas. Ayon sa ilang gobernor ng US, malaking banta kung makakapasok sa Amerika ang mga Hamas refugees dahil kung sa sarili nga nilang bansa nagawa nilang manira, ano pa kaya kung makapasok sila sa US? We cannot accept people from Gaza into this country as refugees. I am not going to do that. If you look at how they behave, not all of them are Hamas, but they are all anti-Semitic. None of them believe in Israel's right to exist. Tutol si Florida Governor Ron DeSantis na tumanggap ang Estados Unidos ng mga magsisilikas na mamamayan mula Gaza. Katuwiran ng gobernador, ang Arab states ang nararapat tumanggap sa mga refugee na sumusubok tumawid sa timog ng Ehipto sa halip na dalhin sa Estados Unidos. Bukod dito, ayon kay DeSantis, bias o may prejudice kasi ang mga ito sa mga Hudyo. Gayunman, nais ni President Biden na protektahan pa rin ang mga sibilyan na nakatira sa Gaza. Mahigit 1 milyong tao rin ang inutusang tumakas rito bago ang inaasahang pag-atake na maaaring magpasimula ng isang humanitarian disaster. Hininto rin ng Israel ang supply ng pagkain, tubig at kuryente sa mahigit 2 milyong tao sa Gaza. Samantala, nagpadala naman ng ikalawang aircraft carrier si US President Joe Biden araw ng Sabado, October 14 upang suportahan ang Israel. Pero babala ng National Security Council, nagtatangka din di umanong pumasok sa Pilipinas ang mga Hamas refugees matapos mahuling nire-recruit ang mga Pinoy bilang Hamas terrorists. This is a clear message by the Philippine government na hindi natin hakayaang mag-operate ang Hamas dito. Ito pong ginagawa nating pagdeklara sa Hamas as a terrorist organization ay para protektahan din ang ating mga kababayan. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan. Proteksyon sa bansa at sa mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng National Security Council na formal na maideklara bilang teroristang grupo ang Hamas. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ilang beses nang nagtangkang makapasok at makapag-operate ang grupo sa Pilipinas. Taong 2018, nang maaresto at maipadeport sa Turkey ang isang miyembro nito na gumagawa ng bomba, habang noong 1 taon umano ay may pakikipag-usap ito sa ilang local groups. Samantalang PNP naman, iminomonitor din ang posibleng spillover ng gera sa pagitan ng Hamas at Israel. Minomonitor natin yung mga developments, especially on, in some areas na medyo may mga nakikita natin na may problema. And not only that, we have seen some social media posts about inciting or calling for the actions of some of our brothers. But as of now, wala tayong nakikita tayong overt except for this posting in the social media. So binabantayan natin itong mga to and hopefully hindi na lalala to. Nilinaw rin ni Malaya na hindi dikta ng Estados Unidos o ng Israel ang pagkahangad na may designate na terorista ang Hamas. Ginagawa lang ito ng NSC para sa interes ng bansa at matiyak na hindi kailanman magiging banta sa seguridad ng Pilipinas. Nangangamba naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipinong naipit sa Gaza matapos malamang panis ang kanilang kinakain, makaligtas lang sa gera. Ayon kay BBM, maraming bansa na ang nagagalit at gustong sugurin ang Hamas sa gera dahil sa napakarami at ibang-ibang lahi na ang kinikitil nila sa gera.
Na matinding kalbaryo ang kinakarap ng mga lumikas na Pinoy sa Gaza Strip sa gitna ng pinaigting na opensiba ng mga tropa ng Israel na isang lumikas na Pilipino dyan po sa Gaza. Kanya pong ikinuwento na napilitan na silang kumain ng panis na pagkain at tinitipid na nila ang kanilang inuming tubig. Bread na nagdala namin noon yung pagtakas namin. Ito naman kinakain, medyo nga panis-panis na. May dala din kami mga bottle titik lang po ang hirap ng kalagayan namin. Dahil dito maasa mga lumikas na Pinoy na mabuksan na po ang border ng Egypt. Kaya maasa kami na mabuksan kagad ang border para makalabas kami. Ang tinig po na isang Pilipino na lumikas po sa Gaza Strip sa gitna nito, sinabi ng United Nations na kailangan mabuksan ang border ng Egypt at matiyak na hindi haharangin ang pag-deliver ng stocks ng pagkain, tubig, gamot at krudo. Samantala, iniyag naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na meron po silang ilalaang tulong pinansyal sa mga lumikas na Pilipino. 50,000 per OFW per family. Kung sa probinsya sila umuwi, bigyan natin ng transportation kahit aeroplano pa ulit. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaligtasan ng mga Pilipinong puwersahang ililikas mula sa Gaza Strip. Sa kanyang social media account, binigyang din ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat para mailayo ang mga Pilipino sa mga lugar ng bakbakan at maiuwi sa kanilang pamilya. Kaya lalong naging komplikado yung problema ng Hamas dahil marami yung nadamay ng mga nationalities. Brazil, 3 patay, Peru, 2 patay, 3 missing, Romania, 2 patay, Australia, 1 patay. Marami pang iba. Mahaba po listahan. Marami dyan, parang Melo napatay dun sa music festival. Dahil at saka maraming nagpunta dun eh. Saka yung iba naman ang mga naglilingkod doon, di ba tinatalakay natin last week, yung mga nagpunta ron para magtrabaho, ay nadamay sila nung door to door yung Hamas. Yun nga. Oo. Isa-isa sila. Talagang walang pinaligtas pati mga bata. Natin yung development nito po sa Israel-Hamas war, mga kapuso, dahil ang Gaza po halos mapulbos na po. Nasagasaan na po ang Gaza. At ang mga tao doon ay halos humihingi na po ng mga humanitarian evacuation. At grabe ang sitwasyon ngayon doon. Ang tawag niya Gaza ay meron pong 2 milyon na populasyon. Ayan. Mga 2 million po yan na nakatira dyan sa Gaza. Pero ito ang stronghold ng Hamas. Yan ang pinagkukutaan ng Hamas. Doon po sa kabila, West Bank ay nandun naman yung Palestinian Authority. Yan po, hindi rin nagkakasundo. Yung dalawang yan. Ito, pare Joel, ito lang marami na po, hindi lang Pilipinas po nakaabang dyan. Napakarami na po, haba na listahan ito, yung mga namatay ng mga foreigner. Nako. Saka yung mga na-abduct or missing dyan sa Hamas attack na yan. Karamihan daw, mga Amerikano, no? Ang Amerikano po, United States, sa huling tala po ay merong 27 patay at meron pa mga inabdak at saka mga missing. Ang Thailand, 24 ang patay, 16 ang hostage. Ang France, 15 patay, marami nawawala. Ang Nepal, 10, Argentina, 7 patay, 15 missing. Ukraine, 7 patay, 9 ang missing. Russia, 4 ang patay, 6 ang missing. Ang United Kingdom, 4 ang patay. Yung Chile, 4 dead, 1 missing. Austria, 3 patay, 2 missing. Belarus, 3 patay, 1 missing. Canada, 3 patay, 4 ang missing. China, 3 patay, 2 missing. Pilipinas, 3 patay, 3 pang missing sa atin. At nag-aabang na lang to ng utos para pasukin po at isagawa po yung ikalawang yugto ng kanilang paghihigante. Ang kapuso, no? Nauna dyan na yung airstrike. Yung airstrike. Inulpos po na. Ngayon, patag na. Papasukin na nila yan. Kasi syempre may mga bunker doon, pare. Doon nagtatago yung mga Hamas. At sabi nga po ay tumatakbo ang oras. Wala namang sinabing magbibigay pa ng sapat na oras para maka-evacuate ang mga tao. Hanggat hindi po kumikilos yung ground troop na yan ng Israel, na pwedeng kumilos pa para makalabas. Kaya lang may problema. Sabi nga naman ng Egypt po ang bigat ng problema ay baka mapunta sa kanila. Dahil nga sila lang ang pwedeng tumulong Humanitarian, tinitingnan nila ito na humanitarian crisis sa panig nila. Sa totoo lang. Yung mga humanitarian supply ay naka-standby lang doon, papasok. Isa lang ang papasukan yan yung supply at saka yung mag-evacuate. Doon po sa Rafah crossing. May nakatambak pang mga guho doon. Meron na ba silang initial na ginagawa para matanggal yung mga guho dyan? Wala pa. Wala pa heavy equipment? Baka pwedeng tumulong NMDA at saka DPWH. Pero palagay ko, pag medyo nag-settle na ng konti, ang gobyerno natin, hindi namaan madamot ang gobyerno natin. Ayaw naman. Sa lahat pwede tayo magpadala ng tulong doon. Oo, ng tulong. Totoo lang po, ito po, seryoso po kami dito. Medyo pinapagaan lang namin. Ang problema lang dito, talagang mukhang there will be no let up, no? Wala akong pagpapabaya ang Israel dito. Talagang
pupulbusin nila yan Ang sinasabi- hanggang sa tuluyang mapuksa yung Hamas na yan. Ang sinasabi naman ng Israel, hindi naman kami nag-umpisa nito. Oo, kayo naman nagsimula. nag-umpisa. Natatapusin namin. Finish, sabi ni Prime Minister Netanyahu. O yun, so yun po. So At ang alam natin, parang Melo, wala pang hindi pa natalo Oo. sa digmaan ng Israel, mga kapuso. yung 6-day Ang war bigat nga nito. po, nakapaligid sa kanya. Hindi naman niya mga kasundo rin. Pagka nanalo sinimulan sila. po nila, tinatapos po nila. Oo, teka. Pero ang Palestinian government ay humihingi na po ng tulong sa mundo na ipahinto ang strike na ito ng Israel. Para makalabas din yung palang mga pamilyang, yung mga Pilipino po doon na may pamilya na ron. Hindi nila maisasama yung kanilang mga asawa. Bawal. Yun Hindi po. sila pwedeng kunin ng gobyerno po natin. Kung Oo. gusto ninyo magpalikas, kayo lang po. Pupunta Hindi po kayo kasama doon. ang inyong pamilya. Hindi po. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.